Hello, Aquarius. Welcome dito sa iyong month-end reading. 4th week, no? March 22 hanggang 31. Thank you so much, Aquarius, sa iyong laging panonood sa ating mga readings dito sa YouTube or Facebook. Sa mga kababayan natin nanonood dito at sa ibang bansa, maraming salamat sa palaging pagsubaybay, pag-iiwan ng wonderful comments and sa support. No? Maraming salamat din sa ating mga YouTube channel members. Pati na rin doon sa mga nag-avail ng subscription sa ating Facebook page. No? Meron tayong ongoing promo sa ating mga personal reading services. So, 50% off yan para sa video call reading. Limited time and slots only hanggang March 31 lang. Kaya sa mga gusto mag-avail, dumiretso kayo sa aking Facebook page, mag-PM po kayo doon. No, yung link at details na kailangan nyo, hanapin nyo, nakasulat sa description below. Ano ba yung mga dapat mo nang i-release, Aquarius, no? Kasi mukhang yun yung tinatanong sa'yo ng cards mo. Ano ba tong mga dapat mo nang i-let go? Must be emotions, no? Mga sentimiento, resentment, galit, no? Kasi this is supposed to be, dapat nag-heal ka na, pero hindi ka maging 100% healed because meron ka pang mga ayaw bitiwan. No, ayan. What do you need to release? No, yung mga emotional baggages mo, yan yung nagwe-weigh down sa iyo, yan yung bumibigat, nagpapabigat sa buhay mo, yan yung humihila sa iyo. Okay? Yan yung blockage eh. Yan yung isa sa malaking blockage para sa sa mga positive na things na dapat na-attract mo or dumarating sa iyo. So, hanggat hindi mo nare-release yan, sa tingin ko walang pagbabago. Pwedeng hindi ka mag-heal. Kasi kailangan ma-release mo muna itong mga dapat mong i-release bago ka gumaling. Bago ka maka-recover. Hanggat hindi nawawala yung mga galit mo or kung ano man itong mga iniipit-ipit mo, kinikip mo pa rin sa sarili mo. Lalo lang nadidelay itong time for healing. No? So, yung iba naman sa inyo, kung hindi naman emotional or spiritual healing yung tinutukoy dito, pwedeng health. So, pwedeng iba, unti-unti na kayong iigi ang pakiramdam. Kung meron man kayong mga karamdaman, galing man kayo sa sakit. Okay? This is a period of regenerating, recovering physically. Pero sa tingin ko, sa emotional, hindi pa. Ayan. Kasi may mga hindi ka pa nare-release. No? Emotions are running high, di ba? Sabi ko na nga. Mga emotions to. Emotional baggages na mabibigat. Hindi ko alam, ang dami mong hina-harbor na mga emosyon sa sarili mo, Aquarius. Hanggat kinikip mo yan, walang mangyayaring healing. Yan yung sinasabi ng cards mo. Tingnan pa natin yung iba mong energies. Gemini energy, Lover's card. Maybe you're dealing with a Gemini.
There's also Strength card, which is Leo. The Hermit, which is Virgo. Wow, puro majors to ah. Tatlong major cards, no? And Five of Cups. Okay, meron ka din pala ditong water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Aries. No? So, Gemini, Leo, Virgo, water sign, and Aries. Nakikita ko na may importanteng choice or decision to make pagdating sa relationship or family. You have here the Lovers and Ten of Cups in reverse. So, nakikita ko pwedeng nagkakaroon ng problema yung mga may asawa na. No? Pwedeng nagugulo yung family, pati yung anak, no? Yung mga may anak dito. So, pwedeng iba, may mga bagay kayong dapat pag-isipan ng mabuti, ayusin pagdating sa relationship mo, hindi lang sa asawa mo, pati sa family. Pwedeng iba naapektuhan na rin yung mga anak ninyo rito kung may problema kayo as a couple or mag-asawa. No, pwedeng iba broken family. Namili, nag-decide itong mag-asawa na maghiwalay na. No, so, nafe-feel ko dito is isang mabigat at malaking desisyon na hindi lang nakaapekto sa iyo, sa inyong mag-partner, mag-asawa, pati sa pamilya, sa anak. Pwedeng may nasirang marriage, relationship, partnership, nasirang family. No? You also have the Strength card. So, nakikita ko dito is nag-give in ka sa mga weaknesses mo. Nawalan ng faith, nawalan na ng will na lumaban. Pwedeng may mga instances na hindi mo na talaga kaya, no? Feeling mo hindi mo na kaya, napanghihinaan ka ng loob, no? At meron something concern, no? May concern about a water sign. Pwedeng anak mo or someone younger. No? Pwedeng you're dealing with literal na mas bata sa'yo by age, or pwedeng you're dealing with someone who is immature. Hindi kayo pantay ng level pagdating sa maturity. Etong person na to, immature siya. So, pwedeng water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, no? So, nakikita ko dito parang matagal ka na nag-suffer dito ng mag-isa. Nakikita ko na nagkaroon ng problema with someone who is dominating or parang may dominante at diktador na energy with the Emperor, no? So, pwedeng manipulative, manipulative or controlling, dominante. Gusto niya siya yung nasusunod. At ikaw, parang nawalan ka na ng kalayaan dito, naging feeling weak, kasi superior itong isa eh. So, nawala. In short, you lost the control over your life. Nawala sa'yo yung power with this person. No? So, this is unhealthy na unhealthy or one-sided na relationship. Kaya nga siguro may nag-decide na dito para i-end na lang. Kasi wala na rin namang
wala na rin namang maganda nangyayari. Pareho lang, kumbaga magkakasakitan lang lalo, no? So, nakikita ko dito ikaw na nawalan ka ng kalayaan dito. Na-overcome ka ng mga fears mo, emotions mo. At hanggang ngayon, hindi ka pa nakaka-move on dahil dyan with the 5 of Cups. Ayan. No? Hindi ka pa naghihil eh. Hirap kang makabangon, hirap kang mag-recover dahil dun sa nangyari sa'yo. At some point, na feel mo talaga na napaka-weak mo to move on, napaka-weak mo to break free of this situation. Pwedeng iba feeling ninyo nung una hindi nyo kayang kumawala sa ganitong klaseng relationship or situation. Feeling nyo wala ka, powerless, no? Parang, yun na nga eh, sabi ko nga, parang nawalan ka ng power, ng control dito. So, you should bring that back, Aquarius, itong control mo sa buhay mo. Kasi, may kapangyarihan ka kasi buhay mo yan eh. No, may choices ka. May kapangyarihan ka na baguhin yung buhay mo, yung sitwasyon mo. So you have to regain itong strength na nawala sa iyo, yung self-confidence, yung power na nawala sa iyo. At you have to be able to break free from depression. Kasi parang may nafe-feel ako ditong very down yung spirits, yung energies. No? To the point ng pagiging depressive. Kaya nga meron ditong release. I-release mo na yan. Kailangan mo nang maka-recover, maka-move on. No? Masakit man, tanggapin. Mahirap man tanggapin. May mga bagay talaga na hindi na maibabalik. Ayan, ito yung mga cup na natapon dyan. Hindi na maibabalik. Pero pwede ka magsimula uli. 2 of Cups sa likod mo. Okay? Parang pointless na mag-hold on dito sa mga bagay na to, na bagay or person na supposed to be tapos na, wala nang mangyayari, kahit na mag-iyak ka pa dyan. Na lang, let go mo na lang. Paubaya mo na lang sa taas. Opportunities man yan, person, yung mga dapat mo nang i-let go, no? Yung mga masasakit na nangyari sa'yo, kung ano man yan. Related man yan sa relationship or hindi. No? Meron akong nasisense dito na, yan, may friendship, may binabanggit dito, friendship. So, maybe there is someone na kaibigan mo na pwedeng nagde-develop into something, itong connection nyo, no? Kasi sinusundan ka niya, ayan, no? Itong friend mo na to, parang nagtatagpo kayo. So, parang coincidence na para kanyang sinusundan. So, hindi ko alam kung ginagawa niya yun intentionally. Talaga bang sinusundan ka niya o nagkakataon lang na nagtatagpo yung landas ninyo. At parang nagkakaroon kayo ng magandang connection, no? Mukhang masaya kayo pareho pag magkasama kayo. No? Pero right now, ang stage is friendship. Wala pa siyang label na something special. Pero, masaya kayo eh. Nag-e-enjoy kayo pag magkasama kayo. Masaya kayo. At yun na nga, parang sinusundan ka lagi nitong tao na to na
Hindi ko alam kung nagkakataon lang ba na nagkukrus yung landas ninyo or talagang ginagawa niya yun on purpose, no? So, ayan. So, pwedeng may namumuo rito, pwedeng itong friendship na to is a potential na mag-develop into something more special. Okay? So, ayan. Pwedeng from friends to lovers, no? Hindi natin masasabi, pero ayan yung mga energies dyan eh. Parang nafe-feel ko parang nagsisimula. Huh? Tingnan pa natin yung mga closing messages for you. Journey, go outside, look in a book. It's time for a new journey, yes. So, nafe-feel ko merong panibagong chapter na magsisimula dito, whether may kinalaman to sa buhay mo, sa career mo, or sa love life, no? Kasi nafe-feel ko dito, more on love life. Kasi nga, meron ditong parang friendship na nade-develop, no? Pwedeng iba, meron din kayo talagang panibagong sinisimulan eh, sa buhay ninyo eh. No, pwedeng iba, nagsisimula kayo ng bagong career, or nagsisimula kayo ng pagbabago sa sarili ninyo, or nagsisimula kayong makabangon mula sa dagok ng buhay or crisis na pinagdaanan nyo sa buhay. It could be anything, no? So, kunin nyo na lang ano yung, kung paano siya nagre-resonate ngayon sa situation ninyo. Basta meron ditong another chapter. Meron ditong nagsisimula, no? You are entering something new, no? Relationship man yan or what. Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Kasi meron ako nakita dito, Hermit in reverse. So, pwedeng iba sa inyo, matagal na kayong nakulong. Ibig sabihin, matagal na kayong hindi nakakalabas-labas. Parang nawalan na kayo ng social life. Nawalan na kayo ng... Hindi na kayo nakakakita ng... Alam mo yon, yung mga hindi na kayo nakakapag-travel, nakakalibang-libang, naglalakwat siya, namamasyal. So, ayan, kailangan yung lumabas-labas, Aquarius. Para mag-iba, mag-shift yung energies ninyo. Baka yan, kailangan nyo rin yan. No? Baka mawala yung depression ninyo, mawala yung boredom ninyo, maiba yung mood ninyo, no? Baka makatulong. Look in a book. So, tingin ko mahahanap mo na yung mga information or answers na hinahanap mo. Aquarius, paparating na sa'yo. Ayan. Na nakikita ko, mabibigyan ka na ng mga kasagutan or kaliwanagan dito sa mga bagay na gusto mong magkaroon ng clarity o yung mga question mark ngayon sa'yo. Okay, Aquarius, take care and God bless.